Maulan po na araw. Ang oras po natin ngayon guys ay mag alas 5 na ng hapon. Ngunit naparito tayo, napaka-importante para po sa kaligtasan po ng lahat. Lalo na mayroon pong hinulaan ng ating mga kaibigan. Ngayon ipinatawag tayo muli dahil po alam kong nakita po ninyo ang mga balita ngayon tungkol po sa 4 na bulkan na nag-erupt, no? Kaya naparito tayo, baka po ito po ang mga babala ng ating kaibigan na dapat po natin paghandaan. Sa lahat po ng mga malapit sa mga bulkan dyan, huwag kayong magkampante po. Dahil po sabi ng ating kaibigan, kung malapit kayo sa dagat, delikado po ang tsunami. Kaibigan, tay, opo, maayong hapon. Ano na po ba ang update po sa Dabiguan? Kasi po ipinapaabot na po ni kaibigan natin na Dwinding Linyo kanina tungkol po yung Dabiguan na mayroon pong magaganap na malakas din po na lindol doon po sa, hindi naman po dito sa atin, no? Hindi naman po dito. Ang nakita niyang impormasyon na yan, ang nakita po niya na ibang bansa na naman po manalasa ang lindol. Kaya unsa man ato ang impormasyon karon sa bulkan, guys, sabi ng ating kaibigan, kaya ipinatawag tayo dahil po ito na po talaga ang nakikita nila na dapat po ninyong paghandaan. Lalo na ay 4 po itong agresibo na bulkan ngayon na gumising na. Hindi lang 4, marami pa ito. Delikado ito pag sumasabay po ito na kung sabay tawag anitay, sabay-sabay na pumutok. Ibig sabihin nito, kung mayroon pong trahedya, kalamidad po na magaganap tulad ng lindol, dapat po natin, no, paghandaan dahil po malakas po itong intensity. Sabi po ng ating kaibigan, dapat ninyong tingnan ang inyong paligid kung ano po ang mga balita sa people. Kung nagpaabot sila ng alert na dapat ninyong iwasan dyan, makinig kayo. Pati si kaibigan, pakinggan po natin ang kanyang ipapaabot sa inyo, kaibigan. Sabi po ng tatay ni Shoto, kaya pinatawag tayo dahil nakikita po nila na hindi lang po, no, tsunami, bulkan ang binabantayan po nila, kundi pati yung ipinapaabot nyo tulad po ng sabi ipinapaabot niya tayo bagyo, no? Sa totoo lang, kadalasan ang bagyo guys nandun po sa buwan ng beer, no? December, November, basta doon po inangat po ng Pasko, doon po, di ba? Pero nagtaka tayo na mayroong ipinapaabot si kaibigan na bagyo, di ba? Ibig sabihin nito guys, mayroon silang nakikita na magkakaroon tayo ng bagyo. Kaya ngayon, ang inyong dapat ninyong mapakinggan yung advice ni kaibigan ngayon dahil po 4 na bulkan po ang nag-eruption po ngayon po, kaibigan. Ito po, kaya pala nila tayo ipinatawag dahil po kapag ang bulkan po daw magsabay-sabay na pumutok yan, delikado po, sigurado na matay og ang ilalom sa dagat. Mauni ang atong bantayan karon, labi na ang mga fault line karon di sa Manila, no? Delikado, makahatag pud ni og lindol pud kining pagyanig sa pagputok sa bulkan. Kaya nakakatakot po ito guys. Ayaw po. Ito po siguro yung sinasabi ng ating kaibigan, kapag magkakaroon po ito ng pagputok ng maraming bulkan, ito po ang
katuparan ng the big one. Di ba kaibigan? Pero kaibigan, no, sa tingin po ninyo karon, wala ba yung mga kusog na linog karon? Labi na kay ang bulkan, gibalita sa P-Blocks karon kaibigan na grabe daw karon ang pag-erupsyon. Nagpaabot sila ng high level alert number 1. Diyos ko po. Sa lahat po ng malapit sa kinaroroonan ng mga bulkan na binabanggit ng P-Blocks, sinabi po ng ating kaibigan, kitang-kita ni kaibigan, malaking epekto ito, malaking problema ito guys. Kapag sabay-sabay pumutok ito, delikado po ang tsunami ha. Tandaan ninyo, ang tsunami ang tandaan natin ngayon. Sa Mayo, sinabi po ng ating kaibigan, mag-ingat tayo kasi malapit ng Mayo, ilang araw na lang. Makakatawid na tayo sa Mayo. Delikado po talaga ang Mayo din guys, kasi po mainit po ang panahon natin. Kaya dapat po ninyong ingatan ang inyong mga pamilya, na dapat po sa lahat po na request sa atin kung saan daw kaibigan na mga lugar, kasi paligoy-ligoy na tayo. Meron po kaming binanggit po doon guys na kung saan po ay pinangalanan po ng ating mga kaibigan kung ano po ang mga lugar na tatamaan po ng malakas na lindol at gigibain ng lindol ang mga tirahan, mga buildings. Sinabi na po namin, kaya hindi po ito paligoy-ligoy, kaya hindi na po natin binabalik-balik, no? Hindi na po natin inulit-ulit ang mga papaabot po natin sa inyo. Kaya po dito tayo kinakabahan dahil po meron pong mga bulkan po, lalo na ang Mindanao din naaapektuhan po sa low pressure yun guys, kaibigan. O dito sa amin ngayon guys, dito sa Davao del Norte, maulan po. Kaya dapat po, wala man po nga nakita si kaibigan na mayroong malakas, yung tulad po sa Myanmar, na lindol po ngayon dito sa atin. Pero bantayan po natin ang bulkan sa Mayo. Kapag ito ay yayanig, delikado, mayroon magkakaroon po talaga yung the big one na sinasabi ng ating kaibigan. Kaya lagi po nilang ina-update ang panahon natin. Hindi lang yung P-Blocks. Dapat po kung ano man po ang ipinapaabot ng ating kaibigan at saka yung P-Blocks, na kung saan po lahat ng mga pinapangalan natin po doon ng mga lugar na tatamaan po ng tsunami at saka yung lindol. Kahit po dinaanan ka naman ng fault line yung tirahan mo dyan, pwedeng hindi po, no? Hindi lahat matutudas ang buhay, kundi mayroon pong part po ng lugar kahit hindi po dinaanan ng fault line, pero may malakas pa rin na pagyanig kaibigan. Oo nga, kung pakinggan daw ninyo guys yung ipinapaabot natin, parang laro-laro lang. Kasi maraming nagsasabi, manok ang kanilang naririnig. Kaya dapat ngayon, maghanda tayong lahat. Huwag po kayong matulog ha. Hindi po kayong pwedeng tulog ligid. Magbasid kayo sa paligid nyo, kasi mayroon pong maririnig na hindi po ninyo naririnig, na kapag ito ay mangyari yung kalamidad na ito, delikado po. Tandaan po natin, walang masama ang ipinapaabot po ng Ghost Hunter 88 at yung kaibigan po nating 20. Ikakabuti po sa lahat ng mga panood dito, kasi ipinatawag tayo dahil po mayroon nakikita si kaibigan na dapat paghandaan natin yung bulkan, no? Delikado sa tsunami yan. Lalo na maghanda kayo yung mga malapit sa dagat, kung saan po gising ang mga bulkan ngayon. Sana po mapakinggan at ma-share po ninyo ito